kung ikaw may fatty liver, kunyari napabayaan ko po ito, anong pwedeng mangyari sa atin? Yung simulang fatty liver lang po, pag hindi napagtuunan ka agad, pwedeng magkaroon ka ng liver fibrosis or liver cirrhosis. Kung paano po natin pinapangalagaan ang puso at mata, ganoon din dapat ang pangangalaga natin sa atay. Magandang araw mga kabarangay BK. Ako po si Dr. Francis Labapie, isang cardiologist at ang inyong host sa isang kapanapanabik na episode ng Real Talk with Doc. Alam nyo ba na ang fatty liver ay hindi lamang umiiral sa mga mahilig uminom? Sa katunayan, ang insidente ng fatty liver ay patuloy na umaakyat at nagiging issue para sa maraming tao, kabilang ang mga hindi umiinom ng alak. Ngayon, habang tumataas ang bilang ng mga taong may obesity, mahalagang malaman ang mga dahilan at epekto ng kondisyon na ito. Handa na ba kayong tuklasin ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa fatty liver? Tara, simulan na natin. Masaya akong makasama ngayon ang ating espesyal na bisita, si Dr. Ira Yu, isang batikang gastroenterologist. Salamat, Dr. Francis. Actually, masaya rin po ako na nandito ako sa programa na to kasi I think this is a good venue na makadistribute tayo ng medical information sa ating mga kababayan. Doc Ira, ang fatty liver daw, hindi na lamang para sa mga mahilig uminom. Totoo ba ito? At paano nangyari ito? Tama po yan, no, Dr. Francis. In fact, maraming salamat sa tanong na yan kasi magkakaroon na tayo ng way para maklaro yung mga bagay-bagay. Ang original po na classification talaga ng fatty liver ay dalawa, no? Yung alcoholic fatty liver disease at yung non-alcoholic fatty liver disease or yung tinatawag nating NAFLD. Pag sinabi nating alcoholic fatty liver disease, syempre po, common sense po, ang major reason ng pagkasira ng atay ay too much alcohol consumption. So, paano ba natin yun i-relate in terms of how many alak ang iinumin para sabihin alcohol consumption is very significant? So, that would mean mga around 4 or 5 bottles of beer in a day. Okay? But, hindi lang po yan isang buwan or 2 buwan, no, na konsumo. Usually yan, mga taon ang binibilang. So, habitual na 4 or 5 bottles of beer in a day ang consumption para masira ang atay. On the other end naman po is yung tinatawag natin non-alcoholic fatty liver disease. Pero kung titingnan nyo po ang mga literature, pinalitan na po ang terminology na yon, Dr. Francis. Ang tawag na po natin ngayon doon is MAFLD, Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Here, ang pinaka-major reason ng pagka-damage ng atay ay metabolic syndrome related, no? So, ibig sabihin nun, yung mga tao, mayroong mga parameters na either overweight sila or mataba sila, may high blood sila, matataas ang sugar or may insulin resistance, or yung mga pasyente po na matataas din ang mga cholesterol, triglyceride, LDL. So, ito po na yung pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng fat deposition sa atay nila. So, MAFLD na po yung tamang terminology ngayon. Sinasabi niyo, doktora, na common sa mga metabolic disease, matataba. Paano po kaya yung mga payat? Pwede kaya sila magkaroon din ng fatty liver? Opo, actually. Although ang definition ng fatty liver ay associated more sa mga overweight and obese, meron na rin po tayong tinatawag na lean MAFLD, no? Ito yung mga pasyente na hindi naman katabaan, ang BMI nila ay normal. And base po sa mga recent literature, ito po yung mga pasyente na merong kaakibat na diabetes. Okay, so pag titingnan mo ang data, yung mga lean MAFLD na may diabetes, sila yung mas mataas ang chance actually na magkaroon ng liver fibrosis at liver cirrhosis. So hindi na po tama yung notion na pag hindi mataba, walang fatty liver. Mali na po yan. So mukhang importante talaga malaman kung may fatty liver ka. Pero paano kaya natin malalaman, doktora, kung ikaw may fatty liver? Well, ang totoo niyan, kadalasan ang mga pasyente po pupunta naman talaga sa amin yan, meron ng ultrasound findings na may fatty liver sila, no? So, ang maganda lang sa panahon ngayon, mas maraming Pilipino ang very health conscious
na hindi naman kailangan may nararamdaman sakit sa katawan. Ito na po yung mga taong pupunta sa doktor or sa laboratory every 6 months or every year na nagpapacheck up, no? ECG, blood test, urinalysis, at masaya po ako, sinasama na nila sa check up nila yung ultrasound. So, marami na rin po dahil dito sa pamamaraan na to na nadadiagnose na may fatty liver. Paano po ito gamutin? Kung sakaling, kunyari, napabayaan ko po ito, anong pwede mangyari sa atin? Ang fatty liver, once diagnosed, kinakailangan meron na tayo kaagad karampatang medical attention. Kasi lagi po namin sinasabi, yung simulang fatty liver lang po, pag hindi napagtuunan kaagad, pwedeng magkaroon ka ng liver fibrosis or liver cirrhosis. And kasamaang palad, merong maliit na porsyento ng mga fatty liver patients na nagkakaroon din po ng liver cancer. Okay. Now, in terms of treatment, ang lagi po talagang sinasabi, lahat ng libro, lahat ng literature, the cornerstone is always healthy lifestyle. Good diet, good exercise, weight reduction. So, yun po talaga, dun umiikot yung pinaka-management ng fatty liver. However, kinakailangan syempre kung ang pasyente meron na rin kaakibat na high blood, dapat iinom na rin po ng mga antihypertensive na gamot. Kung ang pasyente na may fatty liver ay meron din po siyang diabetes or insulin resistance, nandyan po marami na tayong mga tablete pangontra ng diabetes. Either tablet or yung mga insulin injections. Sa mga pasyente naman po na matataas ang cholesterol, triglyceride, again, aside from weight reduction through diet and exercise, marami na rin po mga tableta. Yung mga vitamins po, maraming pagsusuri na nagsasabi na ang vitamin E maganda sa may fatty liver. It's a good antioxidant sa atay. Marami na rin po tayong mga liver hepatoprotectants, no, na available sa merkado. So, I think combination po yan, no, ng lifestyle modification and mga gamot. Maraming salamat sa iyong mga pinahaging impormasyon, Doc Ira. Napakahalaga ang tamang hakbang sa pag-unawa at pag-aalaga sa ating kalusugan, lalo na sa mga kondisyon tulad ng fatty liver. Bilang pagtatapos, Doc Ira, anong maaari mong iparating na mensahe o parting words sa ating mga tagapanood tungkol sa fatty liver? Tandaan po natin na ang atay ay napakahalagang parte ng katawan ng tao. So kung paano po natin pinapangalagaan ang puso at mata, no, ganun din dapat ang pangangalaga natin sa atay. Kung meron na po tayong nararamdaman, actually kahit walang nararamdaman, no, marami tayong mga doktor na nasa paligid, nasa clinic, nasa ospital, pwede naman po tayong magkonsulta lang for a better health. I always say this, we are living in an era of social media. So we have to make use of it. We have to take advantage of it. Kaya lang, kinakailangan lang na makikinig tayo, hindi yung mga fake news, ano, doon pa rin sa mga eksperto, yung mga legitimate medical programs like this, no? May mga YouTube, no, may mga vloggers na mga doktor, then siguraduhin lang na ang informasyon na makukuha natin sa social media ay tama at accurate. Maraming salamat sa iyong binahaging impormasyon, Doc Ira. Napakahalaga ang tamang hakbang sa pag-unawa at pag-aalaga sa ating kalusugan. Samahan niyo kami muli sa susunod na episode ng Real Talk with Doc, kung saan tatalakayin natin ang iba pang mahalagang paksa sa ating kalusugan. Ako po si Dr. Francis Labapie at maraming salamat sa inyong panonood.